Sa isang maliit at sira-sirang bahay sa gilid ng kalsada, doon lumaki si Miguel. Isang batang maagang namulat sa realidad ng kahirapan. Sa murang edad, hindi niya naranasan ang karaniwang saya ng isang buong pamilya. Ang tanging kasama niya sa laban ng buhay ay ang kanyang inang si Ellen, isang babaeng punong-puno ng sakripisyo at pagmamahal. Ngunit hindi naman ganito ang simula ng kanilang kwento. Noon, buo pa sila. May ama si Miguel, si Mang Romer. Ngunit sa alaala ni Miguel, hindi ito ang uri ng amang maaasahan. Madalas itong wala sa bahay. Laging kasama ang barkada at halos gabi-gabi ay umuwi ng lasing. Madalas marinig ni Miguel ang sigawan ng kanyang mga magulang. Mga salitang hindi niya palubos maintindihan noon. Ngunit sapat na para maramdaman niya ang takot. Isang gabing hindi niya makakalimutan. Tuluyang nagbago ang kanilang buhay. Umuulan ng malakas noon. Nakaupo si Miguel sa isang sulok. Yakap ang kanyang lumang laruan. Habang siya ay nanginginig sa takot. Sa kabilang bahagi ng maliit nilang bahay, muling nagtatalo sina Ellen at Mang Romer. "Hanggang kailan ka ganito, Romer?" Umiiyak na sigaw ni Ellen. "May anak na tayo. Hindi ka na bata." "Ano bang gusto mo?" Sagot ni Mang Romer. Pasigaw at halatang lasing. "Pagod ako. Kailangan ko ring mag-enjoy sa buhay." "Ano? Mag-enjoy? Habang nagugutom ang anak mo?" Basag ang boses ni Ellen. Tahimik na umiiyak si Miguel habang pinapanood ang eksena. Hindi niya maintindihan ang lahat. Pero ramdam niya ang sakit sa bawat salitang ibinabato ng kanyang ina. Biglang kumuha ng bag si Mang Romer. "Sawa na ako sa inyo!" Sigaw nito. "Di ko kailangan ng ganitong buhay." "Romer, huwag kang umalis." Pagsusumamo ni Ellen habang pilit na hinahabol ang asawa. "Pakiusap, para sa anak mo na lang sana. Para kay Miguel." Ngunit huli na ang lahat. Binuksan ni Mang Romer ang pinto at tuluyan nang lumabas. Iniwan ang kanyang pamilya sa gitna ng ulan at dilim. "Mama!" Mahinang tawag ni Miguel habang lumalapit sa kanyang ina. Agad siyang niyakap ni Ella ng mahigpit. Pareho silang umiiyak. Parehong sugatan. Parehong iniwan. "Miguel, anak!" Bulong ni Ellen habang pinupunasan ng luha ng anak. "Nandito lang si Mama. Hindi kita iiwan, anak." Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Naging doble ang pagsusumikap ni Ellen. Kahit pagod at kulang sa tulog, patuloy siyang nagtatrabaho para mabuhay sila. Minsan, isang beses lang silang kumain sa isang araw. Minsan naman, nagkukunwari na lamang si Ellen na busog pa para maibigay ang huling pagkain kay Miguel. Habang lumalaki si Miguel, unti-unti niyang nauunawaan ang kanilang sitwasyon. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang ina. Ang mga kamay nitong magaspang sa kakatrabaho. Ang mga matang puno ng pagod. Ngunit hindi kailanman nawala ng pagmamahal. At sa bawat araw na lumilipas, may isang bagay na unti-unting nabobuo sa puso ni Miguel. Isang tahimik ngunit matibay na pangako. Hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Hindi siya magiging pabaya. At hindi siya mang-iiwan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na natutulog sa sobrang pagod isang gabi, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. "Balang araw, Mama," bulong niya sa sarili. "Aahon tayo sa hirap. Ako naman ang mag-aalaga sa iyo." Sa murang edad, si Miguel ay hindi na lamang isang bata. Isa na siyang mandirigma ng buhay. Isinilang sa sakit, ngunit unti-unting hinuhubog ng pagmamahal at pangarap. Lumipas ang mga taon, at unti-unting nagbinata si Miguel. Ngunit kasabay ng kanyang paglaki,
ay ang mas mabigat na responsibilidad sa kanyang balikat. Hindi naging madali ang bawat araw, lalo na't nananatiling kapos ang kanilang buhay. Maagang gumigising si Miguel araw-araw. Bago pa man sumikat ang araw, ay tumutulong na siya sa kanyang ina. Nagigib ng tubig, naglilinis ng bahay, at kung minsan ay naghahanap ng maliit na pagkakakitaan. Pagkatapos nito, saka pa lamang siya papasok sa paaralan. Bitbit ang kanyang lumang bag at ang mga librong halos pudpud na. Sa eskwelahan, hindi rin siya ligtas sa hirap. May mga kaklase siyang laging malinis ang damit. May baon na masasarap na pagkain. At may bagong gamit. Samantalang siya, kadalasan ay tahimik lang sa isang sulok. Kumakain ng simpleng tinapay. At ito ay kung meron man. "Miguel, yan na naman ang baon mo?" Minsang tanong ng isang kaklase. Sabay tawa nito. Ngumiti na lamang siya. Pilit na tinatago ang hiya. Sanay na siya. Sanay na siyang maliitin. Sanay na siyang may kulang. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pangungutya, lalo lamang tumitibay ang kanyang loob. Sa bawat gutom na nararanasan, lalo niyang pinaalalahanan ang sarili kung bakit kailangan niyang magsikap. Isang araw, habang pauwi siya galing eskwela, napansin niya ang isang matandang pulubi sa gilid ng kalsada. Payat ito, marumi ang damit, at tila matagal nang hindi nakakakain. Napatigil si Miguel. Hinawakan niya ang kanyang bag. Saka dahan-dahang inilabas ang kanyang natitirang tinapay. Ang dapat sana'y hapunan niya. Sandali siyang nag-isip. At gutom din siya. Pero mas gutom ang matanda sa nakikita niya. Kaya naman lumapit siya at iniabot ang tinapay. "Sa inyo na lang po," mahina niyang sabi. Nagulat ang matanda. Tila hindi makapaniwala. Nanginginig nitong tinanggap ang pagkain. "Salamat iyo ah." Halos pabulong nitong sagot. Ngumiti si Miguel, kahit ramdam niya ang kumakalam na sikmura. Sa unang pagkakataon, may kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mas busog pa kaysa sa pagkain. Simula noon, naging bahagi na ng kanyang buhay ang pagtulong sa kapwa. Kahit kaunti lamang ang meron siya, lagi niyang iniisip na merong mas nangangailangan kaysa sa kanya. "Anak," sabi minsan ni Ellen habang pinagmamasdan siya. "Kahit mahirap lang tayo ha, huwag nating kakalimutang maging maputing tao." "Opo ma," sagot ni Miguel. "Alam ko po kasi ang pakiramdam ng wala." Napangiti si Ellen, kahit may luha sa kanyang mga mata. Pinagmamalaki niya ang anak, hindi lang dahil masipag ito, kung hindi dahil mabuti ang puso nito. Dumaan pa ang mga taon, at mas lalo pang nagsumikap si Miguel. Kahit pagod sa pagtulong sa ina at sa maliit na trabaho, hindi niya pinapabayaan ang kanyang pag-aaral. Madalas siyang nagpupuyat, nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw, habang ang kanyang ina ay natutulog na sa sobrang pagod. Hanggang sa dumating ang araw na matagal nilang pinangarap. "Sa wakas ma, nakapagtapos na rin po ako." Bababakas ang tuwa na may halong luha sa mga mata ni Miguel. Samantala, hindi naman napigilan ni Ellen ang kanyang emosyon. Agad niyang niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. "Salamat sa Diyos anak, salamat," paulit-ulit niyang sambit. At sa wakas, ang lahat ng hirap, luha at sakripisyo ay unti-unti nang nagbubunga. Ngunit para kay Miguel, hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng lahat. Sa kanyang puso, dala-dala pa rin niya ang mga alaala ng kahirapan at ang pangakong hindi kailanman kakalimutan, ang kanyang pinanggalingan. At higit sa lahat, ang pangakong tutulong siya sa iba. Dahil minsan, naging katulad rin niya sila. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos, hindi nag-aksaya ng oras si Miguel. Agad siyang naghanap ng trabaho.
Dala ang pangarap na tuluyang maiaangat ang buhay nila ng kanyang ina. Hindi naging madali ang simula. Ilang beses siyang tinanggihan, ilang beses ring nabigo. Ngunit tulad ng dati, hindi siya sumuko. Hanggang sa dumating ang araw na natanggap siya sa isang maliit na kumpanya bilang isang empleyado. Hindi man kalakihan ng sahod, pero sapat na yon para unti-unti nilang maramdaman ang ginhawa sa buhay. Sa unang pagkakataon, nakapag-uwi si Miguel ng mas masarap na pagkain. "Ma, kumain na po tayo." Masaya niyang aya habang inilalapag ang supot sa mesa. Pagbukas na Ellen, hindi niya napigilang mapangiti. May ulam na hindi nila madalas natitikman. Karne, kulay, at mainit na kanin. "Miguel, ang dami naman nito, anak." Mahina niyang sabi, tila naiiyak. "At mukhang napakasasarap pa." "Ano ka ba, ma? Para sa atin po talaga yan," sagot ni Miguel habang nakangiti. "Mas marami pa po tayong mararating. At mas marami pa po tayong makakain na mas masasarap pa dyan." Unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Nakapag-ayos sila ng kanilang bahay. Nakabili ng mas maayos na gamit. At higit sa lahat, hindi na nila kailangang matulog na gutom. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagbago si Miguel. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Nanatili siyang mabuti. At higit sa lahat, hindi niya nakalimutan ang pakiramdam ng pagiging salat sa buhay. Tuwing umuwi siya galing sa trabaho, madalas siyang dumaan sa parehong kalsada kung saan minsan ay nakakita siya ng pulubi noong siya'y bata pa. At sa tuwing may nakikita siyang nangangailangan, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong. Kahit pagkain, kahit kaunting pera, o kahit simpleng pakikipag-usap. Para kay Miguel, hindi sapat na umasenso siya. Gusto niyang may ibang umaangat kasama niya. Isang hapon, habang pauwi siya, napansin niya ang isang matandang pulubi na nakaupo sa gilid ng daan. Payat ito, kuskusin ng damit, at tila matagal nang hindi naliligo. Nakayuko lamang ito, hawak ang isang lumang lata. Napatigil si Miguel. May kakaiba sa matanda. Hindi niya may paliwanag, pero parang may kung anong humila sa kanya para lumapit. "Manong," mahina niyang tawag. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Kita sa mga mata nito ang pagod at lungkot sa mahabang panahon. Walang sabi-sabi, inilabas ni Miguel ang dala niyang pagkain at iniabot ito sa matanda. "Sa inyo na po ito," sabi niya. Saglit na natigilan ang pulubi. Tila nagulat sa kabaitan ng binata. Nanginginig ang kamay nitong tinanggap ang pagkain. "Salamat iyo ah," mahina nitong tugon. Ngumiti si Miguel. Ngunit habang tinitignan niya ang matanda, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang pamilyar. Ngunit agad niya itong inalis sa kanyang isip. Maraming taong naghihirap. Hindi lahat ay may koneksyon sa kanya. "Mag-ingat po kayo ah," dagdag niya bago tuluyang umalis. Ngunit habang papalayo siya, hindi niya maiwasang lumingon. Nandoon pa rin ang matanda, tahimik na kumakain ng ibinigay niyang pagkain. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Mula noon, naging bahagi na ng kanyang araw ang pagdaan sa lugar na yon. At sa bawat pagkakataon na nakikita niya ang matandang pulubi, palagi siyang may dalang tulong at isang ngiti para dito. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihang iyon ay unti-unti palang magbubukas ng isang katotohanang matagal nang nakatago. Isang katotohanang magpapabago sa kanyang buhay. Mula nang unang makita ni Miguel ang matandang pulubi, naging bahagi na ito ng kanyang araw-araw na routine. Halos araw-araw, bago siya umuwi, dumaraan siya sa parehong kalsada. Dala ang simpleng pagkain o kahit inumin na mabibigay niya. At halos araw-araw din, naroon ang matanda. Tahimik, nakaupo sa gilid ng daan, parang naghihintay.
Manong, kamusta po kayo? Bati ni Miguel isang hapon habang iniabot ang isang supot ng pagkain. Dahan-dahang tumingin ang matanda at bahagyang ngumiti. Isang ngiting bakas ang pagod ng mahabang panahon. Mabuti naman, iho. Dahil sa iyo yun. Sagot nito. Umupo si Miguel sa tabi niya. Bagay na hindi niya karaniwang ginagawa sa iba. Ngunit sa matandang ito, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Parang may hindi may paliwanag na koneksyon. May pamilya pa po ba kayo? Tanong ni Miguel. Maingat ang tono. Sandaling natahimik ang matanda. Napayuko ito at tila may inaalala. Dati, meron. Sagot nito matapos ang ilang segundo. Nasaan na po sila? Hindi kaagad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin ito sa malayo. Parang may hinahabol na alaala. Iniwan ko sila. Mahina nitong sabi. Napakunot ang noo ni Miguel. Pero bakit po? Napabuntong hininga ang matanda. Dahil sa maling desisyon ko. Sa pagiging makasarili ko. Sagot nito. Punong-puno ng pagsisisi. Hindi na nagsalita pa si Miguel. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila may tumusok sa kanyang puso sa narinig. May kung anong pamilyar. At may kung anong masakit. May anak po ba kayo? Muli niyang tanong, na halos pabulong. Oo, sagot ng matanda. Isang lalaki. Maliit pa siya nung iniwanan ko. Napatigil si Miguel. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pero agad niya itong pinigilan. Hindi pwede. Maraming kwento ang ganito. Hindi lahat ay may kinalaman sa kanya. Kung makikita niyo po ulit sila, ano po ang sasabihin ninyo? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Napapikit ang matanda. Humihingi ako ng tawad. Mahina nitong sagot. Kahit alam kong wala na akong karapatan. Napatingin si Miguel sa matanda. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang luha sa mga mata nito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naapektuhan. Pero ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Manong, sambit niya. Ngunit hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Hayaan mo na, putol ng matanda. Pilit nang umiti. Huli na ang lahat. Tumango si Miguel, ngunit nanatili ang bigat sa kanyang dibdib. At nang gabing iyon, hindi mapakali si Miguel. Anak, may problema ba? Tanong ni Ellen, habang naghahaponan sila. Wala naman po ma, sagot niya, ngunit halatang may iniisip. Sigurado ka ba anak? Tanong ulit ni Ellen. Nagkatubili si Miguel, ngunit kalaunan ay nagsalita rin. Ma, yung pulubi po na tinutulungan ko, panimula niya. Parang may kakaiba po kasi sa kanya. Bahagyang natigilan sa Ellen. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi ko po alam, ma. Pero parang pamilyar po siya. Tapos yung mga kwento niya. Huminto si Miguel. At kwentong ano yun? Tanong ni Ellen, bahagyang kinakabahan. Iniwan daw po niya ang kanyang pamilya noon. May anak daw siyang lalaki. Sagot ni Miguel. Biglang natahimik si Ellen. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang muka. Ma? Nagtatakang tawag ni Miguel. Ngunit hindi kaagad nakasagot sa Ellen. Nakatingin lang siya sa kawalan. Tila may malalim na iniisip. Sa kanyang puso, may isang kutob na pilit niyang itinatanggi. Hindi pwedeng siya yun. Pero paano kung... Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anak? Mainang sabi ni Ellen. Saan mo nga ulit siya nakikita? At sa tanong na yon, unti-unting nabuo ang isang katotohanan. Katotohanang matagal nang nakatago. Isang katotohanang handa nang sumira sa katahimikan ng kanilang buhay. Kinabukasan, mas maaga kaysa dating umalis si Miguel. Hindi mawala sa isip niya ang naging reaksyon ng kanyang ina kagabi.
Tahimik si Ellen matapos niyang marinig ang kwento patungkol sa matandang pulubi. At yon ang mas lalong nagpalakas ng kutob ni Miguel na may kakaiba sa lahat. Habang naglalakad siya papunta sa lugar kung saan niya laging nakikita ang matanda, pakiramdam niya ay mas mabigat ang bawat hakbang. Hindi niya alam kung anong katotohanan ng kanyang harapin o kung handa na ba siya. Pagdating niya roon, naroon pa rin ang pulubi. Tahimik, nakaupo, hawak ang kanyang lumang lata. "Manong?" tawag ni Miguel. Dahan-dahang tumingin ang matanda. At sa pagkakataong iyon, tila mas mabigat ang kanyang mga mata. Parang may inasang hindi niya kayang takasan. Umupo si Miguel sa tabi niya. Ngunit hindi tulad ng dati. Seryoso ang kanyang muka. "Pwede po ba kitang tanungin ulit?" Diretso niyang sabi. Sandaling natahimik ang matanda. Saka tumango. "Yung pamilya niyo po ba?" Panimula ni Miguel. "Ano po ang buong pangalan nila?" Biglang nanigas ang matanda. Halos hindi ito makatingin ng diretso kay Miguel. "Bakit mo itinatanong, iho?" May ginang sagot nito. "Gusto ko lang pong malaman," sagot ni Miguel. Pero may diin ang kanyang boses. "Importante po kasi sa akin." Napabuntong hininga ang matanda. "Ang asawa ko, si Ellen," halos pabulong nitong sabi. Parang may sumabog sa loob ni Miguel. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Nanlamig ang kanyang katawan. At ang anak ko," dugtong ng matanda. Nanginginig ang boses. "Si Miguel." Tuluyan nang tumigil ang mundo ni Miguel sa sandaling iyon. Hindi siya nagkamali. Hindi ito simpleng pagkakapareho lang. Hindi ito aksidente. Ito na ang katotohanan. "Manong," nanginginig niyang tawag. Ngunit may kakaibang bigat na ang tono. "Ano pong pangalan ninyo?" Dahan-dahang tumingala ang matanda. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. "Ang pangalan ko ay Romer," sagot nito. "Romer ang pangalan ko." Parang sinaksak ang puso ni Miguel. Bigla siyang tumayo. Hindi makapaniwala. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghirap. Ikaw ang iniiyakan ni Mama gabi-gabi. Ikaw ang ama ko." Ngunit hindi niya kaagad masabi ang lahat. Hindi niya alam kung saan magsisimula ang galit, sakit at lungkot na sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Ikaw ba?" Hirap niyang sambit, halos pabulong. "Ikaw ba ang ama ko?" Hindi na nakapagsalita pa si Mang Romer. Sa halip, tumulo na lamang ang kanyang mga luha. At sa katahimikang iyon, sapat na ang sagot. Napatras si Miguel. Hawak ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Awa? O sakit? Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Hindi ito pwedeng mangyari. Napakalaki ng mundo. Ang taong buong buhay niyang hinanap. Ang taong sinisi niya sa lahat ng hirap nila. Ang taong iniwan sila ay ang mismong pulubing matagal na niyang tinutulungan. Napatawa siya. Isang tawang puno ng sakit. Ang tadhana. Mapaglaro ang tadhana. Mahina niyang sabi. Napayuko si Mang Romer. Ikaw ba yan, anak?" Nanginginig nitong tawag. Ngunit agad na umatras si Miguel. "Huwag po akong tawaging anak," sigaw niya. Puno ng galit. Natahimik ang paligid. Lahat ng emosyon na matagal niyang kinimkim, sabay-sabay na sumabog. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang mabait at mahinaw na Miguel. Isa na siyang anak na sugatan. At sa harap niya, ang lalaking dahilan ng lahat. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang ama. Nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan ni Miguel at Mang Romer. Walang gustong unang magsalita. Ngunit pareho nilang alam, wala nang may tatago pa. "Bakit?" Yun lang ang salitang nagawang bitawan ni Miguel. Nanginginig ang kanyang boses.
Bakit mo kami iniwan? Napayuko si Mang Romer. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng anak. Mga matang puno ng galit at sakit na siya mismo ang lumikha. Dahil naging mahina ako. Mahinang sagot niya. Naging makasarili ako at irresponsable. Napatawa si Miguel. Pero walang saya sa kanyang mga tawa. Mahina? Ulit niya. Alam mo ba kung gaano kami nahirapan ni Mama? Alam mo ba kung ilang gabi kaming gutom? Kung ilang beses siyang umiyak dahil sa iyo? Hindi makasagot si Mang Romer. Bawat salita ni Miguel ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Iniwan mo kami para sa barkada mo. Para sa bisyo mo. Dugtong ni Miguel. Mas tumitindi ang emosyon. Tapos ngayon, ganito ka na? Unti-unting tumulo ang luha ni Mang Romer. Marahil, parusa ito sa akin, anak. Bulong niya. Lahat ng nangyari ay dahil sa akin. Lahat ay kasalanan ko. Hindi sapat yan. Maring sagot ni Miguel. Hindi mabubura ng pagsisisi ang lahat ng ginawa mo sa amin. Tumango si Mang Romer. Tinatanggap ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Alam ko, sagot niya. Kaya wala akong hinihingi. Nararapat lang sa akin ito. Hindi ko inaasahang patatawarin mo pa ako. Sandaling natahimik si Miguel. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw sa kanya. Galit ba o awa? Nasa harapan niya ang lalaking matagal niyang kinamuhian. Pero ito rin ang lalaking ngayon ay wasak na wasak. Anak, muling tawag ni Mang Romer. Nanginginig ang boses. Ganun pa man, humihingi pa rin ako ng kapatawaran. Pinagsisisihan ko ang lahat. Kahit hindi mo na ako tanggapin ay ayos lang, anak. Basta humihingi ako ng tawad. Mahigpit na ikinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Hindi niya gustong umiyak. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan, pero hindi niya mapigilan. Hindi mo alam kung gaano kasakit? Bulong niya, habang unti-unting tumutulo ang kanyang luha. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumigay ang matibay niyang pader. Hindi lang galit ang naroon, kung hindi isang sugat na matagal na niyang dinadala. Sumama ka sa akin, biglang sabi ni Miguel. Pilit na pinapakalma ang sarili. Dahil doon ay nagulat si Mang Romer. Bakit, anak? Sa bahay, sagot ni Miguel. At pagdating nila sa bahay, agad na napatingin si Ellen sa pintuan. At nang makita niya kung sino ang kasama ni Miguel, parang tumigil ang mundo. Romer? Halos hindi niya maibulong. Napatigil si Mang Romer sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o mananatili sa labas. Ellen? Mahina niyang sabi. Mabilis na tumayo si Ellen. Halo-halong emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Galit, sakit, at pagkagulat. Ikaw pa ang may kahanang magpakita? Nanginginig niyang sabi. Hindi ako naparito para manggulo. Sagot ni Mang Romer. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tawad? Napatawa si Ellen, pero puno iyon ng pait. Akala mo ba ganun lang kadali yun? Iniwan mo kami. Pinabayaan mo ang anak mo. Tumahimik si Mang Romer. Tinatanggap ang bawat salita. Kasalanan ko, mahina niyang sagot. At wala akong karapatang humingi ng kahit na ano. Lumapit si Miguel sa kanyang ina. Ma, mahinaon niyang sabi. Alam ko pong masakit, pero kailangan po nating harapin ito. Napatingin si Ellen sa anak. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang sakit na matagal na nilang kinikimkim. Unti-unting pumikit si Ellen. At sa kanyang pagbukas ng mga mata, may isang desisyon nang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong hindi madaling tanggapin, ngunit kailangang gawin. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahihinang paghinga ni Miguel at Ellen, pati na rin ni Mang Romer, ang siyang maririnig. Parang bawat isa ay nag-iingat na hindi makabasag ng mabigat na sandaling iyon. Unang nagsalita si Ellen. Romer,
Mahinaon ngunit may bigat ang kanyang boses. Buong buhay ko, dala ko ang sakit ng iniwan mo kami. Napayuko si Mang Romer. Hindi niya na kayang tumingin pa sa mga mata ng babaeng minsan niyang sinaktan. Araw-araw ay pinipili kong maging matatag para sa ating anak. Dugtong ni Ellen. Kahit wasak na ako. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Ngunit hindi na yun tulad ng dati. Hindi na yun puro sakit, kung hindi may halong pagpapalaya. Pero ngayon, saglit siyang tumigil. Ayoko nang dalhin ng galit na yon. Napatingin si Mang Romer, puno ng pag-asa. Kaya pinapatawad na kita. Parang tumigil ang mundo. Salamat, Ellen. Nanginginig na sagot ni Mang Romer. Halos hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa tapos si Ellen. Pero, mariin niyang dugtong. Agad na nawala ang bahagyang pag-asa sa mga mata ng lalaki. Ang pagpapatawad ko, hindi nangangahulugang pwede ka nang bumalik sa buhay namin. Tahimik si Miguel. Nakikinig lamang. Alam niyang ito ang pinakamahirap na bahagi. Patagal ka nang nawala sa amin. Patuloy na Ellen. At sa mga panahong kailangan ka namin, wala ka. Napapikit si Mang Romer. Tinatanggap ang katotohanan. Hindi na kami ang pamilyang iniwanan mo. Dagdag pa ni Ellen. At hindi na rin kami ang taong kayang magsimula ulit kasama ka. Lumapit si Miguel sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Ma, mahina niyang sabi. Tumingin sa Ellen sa anak. At ikaw, Miguel? Malumanay niyang dugtong. Ano ang magiging desisyon mo? Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang lalaking minsan niyang kinamuhian, ngunit ngayon ay nakikita niyang puno ng pagsisisi. Galit pa rin po ako, diretsong sabi ni Miguel. At hindi ko alam kung kailan mo hawala yon. Napayuko si Mang Romer. Pero ayoko pong mabuhay na dala-dala ang galit na yon. Dagdag ni Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit sa ama. At dahil doon, sandali siyang tumigil. Pinapatawad na kita. Napaluha si Mang Romer. Salamat, anak. Bulong niya. Ngunit umatras si Miguel. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede kang bumalik sa buhay namin. Tahimik ang lahat. Malinaw ang hangganan. May buhay na kami ni Mama. Patuloy ni Miguel. At gusto naming panatiliin ang kapayapaan na matagal na naming pinaghirapan. Tumango si Mang Romer. Kahit masakit. Naiintindihan ko, anak. Sagot niya. Kinuha ni Miguel ang isang sobre at iniabot ito sa ama. Nandito po ang kaunting tulong, sabi niya, para makapagsimula ulit kayo. Nagulat si Mang Romer. Hindi ko to deserve, anak. Hindi po ito dahil sa deserve nyo, sagot ni Miguel. Kung hindi dahil gusto naming maging maayos ang buhay ninyo, kahit hindi ka na namin kasama. Maikpit na hinawakan ni Mang Romer ang sobre, habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkawala. Hindi dahil sa iniwan siya, kung hindi dahil huli na ang lahat para maibalik ang dati. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papalayo. Hindi na siya lumingon. Habang pinagmamasdan siya ni Miguel at Ellen, may lungkot sa kanilang mga puso. Ngunit higit doon ay may kapayapaan. Dahil natutunan nilang ang pagpapatawad ay hindi laging pagbabalik. Minsan, ito ay ang pagpili na maghilom, magpatuloy, at palayain ang sarili mula sa sakit. Habang pinipili pa rin ang tamang hangganan. Lumipas ang mga buwan matapos ang araw na yon. Unti-unting bumalik sa tahimik at maayos na daloy ang buhay ni Miguel at Ellen. Sa maliit ngunit maaliwalas nilang tahanan, mararamdaman ng isang bagay na matagal nilang pinaghirapan. Ang kapayapaan. Hindi perpekto, ngunit sapat. Isang umaga habang magkasabay silang nagkakape sa labas ng kanilang bahay, napansin ni Ellen ang anak na tila malalim ang iniisip. Anak, mahinaon niyang tawag. Ayos ka lang ba? Napatingin si Miguel at bahagyang umiti. Opo, ma, sagot niya.
Nag-iisip lang po. Patungkol naman saan, anak? Sandaling natahimik si Miguel bago sumagot. Tungkol po kay Papa. Hindi nagulat si Ellen. Alam niyang darating at darating ang mga ganitong sandali. Ano ang iniisip mo, anak? Tanong niya. Huminga ng malalim si Miguel. Kung tama po ba ang ginawa natin? Mahina niyang sabi. Kung tama bang pinatawad natin siya, pero hindi na natin siya pinabalik? Ngumiti si Ellen, isang ngiting puno ng pangunawa. Anak, sagot niya, ang pagpapatawad ay para sa atin, hindi lang para sa kanya. Tahimik na nakinig si Miguel. Pinatawad natin siya para gumaan ang puso natin. Dugtong ni Ellen. Pero ang pagpabalik sa buhay natin, ibang usapan na yun, anak. Tumango si Miguel. Unti-unti niyang naunawaan at mas naging malinaw sa kanya. Hindi lahat ng humihingi ng tawad ay dapat bigyan ulit ng puwang sa buhay natin. Dagdag ni Ellen. Lalo na kung doon nakasalalay ang kapayapaan natin, anak. Napangiti si Miguel. Sa wakas, malinaw na sa kanya. Salamat po, Ma. Sabi niya. Salamat po sa lahat. Hinawakan ni Ellen ang kamay ng anak. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, anak. Dahil hindi ka naging katulad niya. Napatingin si Miguel sa malayo. Sa mga taong naglalakad. Sa mga batang naglalaro. Sa mundong patuloy na umiikot. At sa gitna ng lahat ng yon, naalala niya ang isang bagay. Ilang linggo matapos nilang huling makita si Mang Romer, may isang matandang lalaki ang muling lumapit sa kanya sa kalsada. Malinis na ang itsura, maayos ang damit, at hindi na pulubi. Salamat, Miguel, ha? Sabi nito. Hindi na sila nag-usap ng matagal. Hindi na rin kailangan. Sa simpleng ngiti at tango, nagkaintindihan sila. Isang bagong simula. Magkahiwalay, ngunit magaan sa kanilang loob. Ngayon, sa bawat pagtulong ni Miguel sa kanyang kapwa, mas malalim na ang kanyang dahilan. Hindi lang dahil alam niya ang hirap, kung hindi dahil alam niya ang sakit ng nakaraan at ang halaga ng pagpapatawad. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang isang mahalagang aral. Ang puso ay marunong magpatawad, ngunit marunong din itong magtakda ng hangganan. At sa hangganang iyon, natagpuan nila ng kanyang ina ang tunay na kalayaan. Hindi mula sa ibang tao, kung hindi mula sa sakit na matagal nilang kinulong sa kanilang mga sarili. Ang pagpapatawad ay isang paraan upang palayain ang sarili mula sa sakit. Ngunit ang tunay na karunungan ay ang malaman kung hanggang saan mo dapat payagan ang isang taong nakasakit sa'yo. Hindi lahat ng nagkamali ay dapat bumalik sa buhay natin. Minsan, sapat na ang tulong at malasakit mula sa distansya para mabigyan ng pagkakataon ng nagkasala. Habang pinapanatili ang kapayapaan at ang iyong dignidad. Sa madaling salita, maaaring patawarin ng taong nagkamali sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun na babalik sila sa buhay mo bilang pamilya o kasama. Ang pagpapatawad ay para rin sa iyong puso, hindi lang para sa kanila. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.